Ako, may 13 nga bata, 30 ka budlay madululungan ang kabataan ng mga eskwela. Ano may big ka na? Sa tinagdamo mo, 11. Pang 11 po, guys. ang bal ko, idagdag ka. Dito sa Tapat Talks, mula puso sa puso, tunay na usapan, simula ng bawat kwento. Welcome to Tapat Talks, ang talk show na nagbibigay ng boses sa totoong kwento, walang tinatago at puno ng buhay at aral. Sa episode na ito, mayroon tayong napaka-special na bisita. Isang ina ko, ina na nagpalaki ng maraming anak, dumaan sa matinding sakit at pagsubok, pero hindi kailanman nawala ng pag-asa sa buhay. Ito ay kwento ng pagmamahal, sakripisyo at lakas ng isang nanay. Ako pala si Rusty and ito ang Tapat Talks. Let's welcome our guest! Yay! Good Yes, morning! I'm Gisalina Randelia Alibuga. AKA Nanay Josie. Nanay Josie, 66 anyos. 66 years old. Ako, may 13 nga bata What? na nabuhay. We, nabuhay, 13. 11 na lang sila. Okay na yan. So, mamaya, magtatanungan kami. So, this episode, we will get to know the life of my mom. May mga pamangkot ko sa Imunay, so mag-Ilonggo na kami. So, may mga pamangkot ko sa Imunay. Yes. So, just answer it naturally and be honest sa mga sabat mo, okay? Okay. Okay, so first question. Ano gid ang pinakabudlay nga party sa imong kabuhi bilang Iloy sa madamo nga kabataan? Pagpadako, pagpapaeskwela, pagpakain, pagpaalaga, kung may mga sakit. Okay. So, sa pagpa-eskwela, ano ang pinakabudlay nga part? Like, di ba, may times nga dululungan eskwela mo kabataan. Like, pila sila kabilog eskwela, 4, 5 dungan sila eskwela. So, paano mo na again handle? Or paano mo siya nakaya? Nga pa-eskwelahon sila nga dululungan. Oh, 30 ka budlay madululungan ang kabataan ng mga eskwela tungod sa pigado. Pero, ikaw lang ang mag-sacrifice sa ila ay man, may Ginoo man na mag-support sa inyo. Pero, sacrifice. So, ano ang sakripisyo nga ginobra mo? Feeling mo? Pinakadako nga sacrifice nga ginobra mo sa life mo para sa imong kabataan? Grabe ang ginagyan ko sa mga bata na mag-sacrifice pag-eskwela. Pagdulong, wala ka pagkaon, wala silang balon. Nadumayabig ka na. So, kay damo-damo kami mo, no? So, mabudlay siya before. Kag madumduman ko pa before, wala. Kita kuryente kag tubig, di ba? May pa-power. Wala kuryente kag tubig. So, imagine, guys, dulungan, guys, kwela imong kabataan, wala pa kamo kuryente kag tubig. Imagine kung paano mo siya kayanon sa everyday life sa isa kananay. Anong imo na batyagan sang unang ginapanumdum mo nga madamo kami nga imo ginapadako? Ang papanumdum ko nga mag-success lang sila. Mga bata. Feeling mo nag-success ka? Oo, 11 ka muna katapos maka high school, college. Wala man may nabilin nga, wala ka eskwela, high school, college. So, pero, di ba, we all know man nga, hindi, kami tanan is, gin pa eskwela nyo ni tatay, di ba? Kaya may mga nagbuling iba nga tao. So, sa ako na lang, since ako nagdako ko guys sa ibang nga family, because ako is pang 11, so naintindihan ko man before nga pigado ang life. So ako yung pang 11, so nag-decide si nanay kasi tatay nga padako ko sa ibang nga family. So balikan ta tunay ang time nga nag-decide ka mo nga
ay, hindi na siya kaya padakoon, hindi na siya kaya pa-eskwelahon. So, ano to na siya sa iban nga family nga makasupport siya. Paano nyo sa ginistoryahan ni tatay? Is it like, ano ba, ginistoryahan nyo siya sang ginabusog nyo pa lang ko or sang ginbata? Wala kay sometimes nga nagbusong ako sa imo. Dati nakadamo mo. 11. Pang 11 ko, guys. Ang bal ko, idagdag ka. Salamat sa Ginoo nga wala man ka madagdag. So, tuod siya. Bago lang na natabag, dugi-dugi ko na gusto pamangkot sa tuod siya. Pero naintindihan ko na nasubong, guys. Hulog siya, pa-doktor ako, bali 1 week. So, 2 weeks. nag-attempt ka gidya gali. Pro kalusi. Pila ko ka months? Bali, 1 month. 1 month pala. 2 months, tani, nga ang mains ko nga wala gindagdag pa ko sa taytay. Nadalog. Hindi, gid ako. Nagumpat gid ko. Pero Alay, kungod. wala, gid maulog. Pag 3 months, samal ko sa, hindi na lang pagidagdag kay kuwao nila. Pag bata. Sino naghambal? Si Mami Car? Si Maricar. Pero si tatay mo, wala pa yan ang kabalo. Okay. Pag bata, ang bali tatay mo, ang bali ko iatag kay Nining. Ang bali tatay mo, hindi. Nagmaaw si tatay mo, pero kinuha ni Nining, ginatag ko. Pag bata? Diretso? Diretso, diba? bata. Pagkatawo mo. Okay. So, wala si Tatay Kabalong nag-attempt ka nga ihulog ko. Wala si Tatay Kabalong. Pero nabalaan niya in the long run or wala agad? Wala. Wala agad. Okay. So, fun fact guys, si Mami Car is siya ang laon yung nag-adopt sa akon. So, nagdako ko sa sila nag-support sa akon. So, okay. My follow-up question tonight. Since sa pagbusong mo sa akon, di ba nag-attempt ka na nga ipahulog ko because I'm nag-hirap na buhay. Nga nasundan. Kay nagmaawi si tatay mo. Kung wala ka masundan, mabudlay. Patay lang maawi ni tatay mo. Salamat ako nasundan si Nano. Siya. I mean, paano nyo, kay di ba si Nano si Nano guys is ang amon nga agot. Siya ang siya ang ika-13. So, agot siya. Since ako gin-design yun ako nga i-hatag kay Mami Car, di ba? Kaya hindi nyo na kaya. Pero si Nano is gin-keep nyo. So, ano nag-decide sa inyo nga, ay kaya namon si Nano, padakoon? Kaya na-decide na si tatay mo nga. Ako mo lang yan, nag-decide nga, hindi mo. Si tatay mo yan, wala. Nag-decide nga hindi. Hindi nga masundan. So, gusto ni tatay masundan. Gets. Siguro, ang point ni tatay is, though galong siya sa akon, kay ginhatag ako sa iban mo, so gusto niya patani, makabata, liwat. So, amo na gusto niya masundan. Kay 4 years, pa ka mo nag-gap ni Nano mo. 4 years naman gap? 4 years yung gap ni Nano. Ayo, okay, 20, okay. 4 years na, Let's not talk about age na. So, 4 years ang gap namon. Okay, so dugay, yung pagaligin panumduman nga masundan, ako. Kay kung wala ko sundan, maawi sa tatay mo. Okay. Okay, gets. So, guys, this is my second life na. So, grabe gid ang kapit ko gali. May mga tinion bala nga gusto mo na magpadala sa kabudlay. Syempre, damo-damo ka kabataan nga ginapa-eskwela that time. Ano ang naghatag sa imo sang kusog para magpadayon Japon? Sa kusog, masarangan ko. Pero sa mga financial, kag mga, kabudlay. Kapit lang sa Lord. As, tamo mga suggest. I agree. Because God will provide, guys. I witness that. May mga times nga, amo nang na-realize ko, actually, samtang ganda ko, guys. May mga times nga, like, feeling mo, walang-wala ka na, like, zero balance. Pero, kibot ka lang pagkabugtaw mo, ay, mag-provide si Lord. Yung kinanglan. So, ano ang natunan mo sa 66 years diri sa kalibutan? Anong pinakadako mo gin nga natunan sa life? Ang birthday ko kadako nga natunan sa pag 66 ko, ang pagukod namon nga family ni tatay mo kamo. Pagupod sa diin do lang. Nga wag nga kamo nga magtipon. Magtingog.
do tayo sa tatay. So, ang pinakadako mo nga natunan, ano to na yung pinakadako mo nga natunan? Ang pinakadako collection na natunan mo nga gaululupod kami? Dapat, ang inyo nga magkuhan mga magkapatid, na mag-ayos, na Mag-okay ang relationship, Oo. magulutod. Okay. ang pagkatapos, natanan, na mag-success kami. Okay. So, sa part siguro nga mag-okay ang relationship, medyo mabudlayan to da. Because guys nga, hindi kami nagdako in the same house. Like, tanan kami. Some of us nagdako sa iban nga tao. So, hindi kami lulupod sa isa kabalay lang. So amo na, medyo layo. Siguro amo nga buot sa isa kag-isa nga mag-ulutod. Pero, subong, ginatry namon actually nga magtiliningog kami. Para kay nanay man, of course, para mangin happy siya nga makita niya yung kabataan nga okay, nga ululupod, and nami ang relasyon sa isa kag-isa. So, okay. Let's talk about tatay. So, fun fact guys, ang tatay naman is natula na sa kalibutan. Siya ni Lord. Anong year ito na? 2021. 2021. Ingkuha na si Lord. Paano mo siya nakayanan sang nadula si tatay? Grabe, pagkadula yung tatay mo. Si tatay mo is, mapinalanggaon, di ba? Super. Buot. Wala siya. Sabi tissue. Pero, si tatay mo, siya tanan nagasakripisyo sa inyo, sa akin. Pero okay man, nakayanan ko tungod sa church. Okay. So, si Nanay is very devoted sa church. So, we're just happy nga after nadula si tatay is nakakita siya sang group of people nga makapamagaan sing iya balatsagon, and asa naging okay siya. So, thankful gid kami sa church ni Nanay. Although may mga disagreements iban nga utod, pero ako ay thankful gid ko kay kahit papaano may group of people siya nga nabulig siya ng mga mag-an ng iyang nga balatsagon sa nadula si tatay. Ano ang na-realize mo kay hambal nila, di ba? Ma-realize mo lang ko nung nga importanteng isa ka tao madula na siya sa imong kabuhi. Correct? So ano ang na-realize mo nga feeling mo nadula sa imo life sang nadula si tatay? Marami nadula sa life ko eh. Ano ang pinakadako ang pinakadako nga feeling ang pagpupunan mo ni tatay mo, ang prepare sa mga pagkaon. Kung diin ka na, kung mo na bla. Oo, kay permi siya ginapangitan ni tatay kay wala siya permi sa balay. Ay pag-nice sang nadumduman ko sang gamay pa kami no, elementary kami. Ang complaint permi namon sa imo before sang eskwela kami is permi ka wala sa balay. Pwede mo ko magaan reason nga permi ka wala sa balay, galikaw ka bala sa problems sa balay, or anong rason nga permi ka wala sa balay? Wala ko nagalikaw sa balay. Kundi siyempre kung hindi ako maglakat, wala ang mga mangod mo sa mga balunon. Wala. Lalo na itatay mo na intindihan. Kay, siyempre, kapingita ako para balunon, para kapakaon sa iyo pag-abot. Nakatampo na sa aga. Balik naman sa dati. May balo naman ng may pagkaon. Ang mangod mo, may balo. Pero kung ang nabalaan ko nga, wala na naiya kay siyempre, nabalaan ko may balo na sila. Kay 30 kapigado mo. Super. Oo. Kaon na kami. Sila sa kuna linugaw, or asin na. Itlog sang bibig. O kalakat sa eskwelahan, dulong. Balik lakat man ko na. Ang itlog sang bibi before guys, isa lang na siya ka-itlog, ginapalapad na siya ni tatay sa kalaha,
para malapad-lapad siya pagkaluto and then tungaon niya na sa amon like sila kami to 5 kami kadulungan eskwela amo na amon balon sa amon lunch tungaon niya lang ng isa ka bilog ng itlog nga ginpalapad sa kalaha para kaigo sa amon and ang isa ka noodles isa ka punuan nila tubig ang kaldero kag butangan lang asin para igo sa amon tanan so amon nga kabuhi before and wala pa kami kuryente kag tubig that time sa kay tatay nay ano ang may sa nawala si tatay, may isa ka bala kabagay na ginhinulsulan sa Imalay. Opo. Nga tani. Tani ginubra kung isang buhay pa siya mo na. Ano ang ginhinulsulan sa nadulas? Hindi ko siya na alagaan mayo. Ako lang ginalagaan. Why ko panundom. In what way mo siya na-realize nga wala mo siya ginalagaan? Siya lang sacrifice ako. Like, paano mo nahambal nga wala mo siya naalagaan? Siyempre, pag sa mga pagkaon niya, sa pag masilin sa nga malakat, wala ako nagkaupot. Sa mga doktor. Wala kagawpod siya. Wala siya lang. Di ba ang pagkadula ni tatay is gulpi? Natulog lang siya and then guys, wala na siya kabugtaw that night. And hulit pa sila ni nanay. So imagine ang sakit nga na-feel ni nanay that time. Hulit sila sa gabi and then pagka aga, wala na si tatay. So, if ang pagkapatay ni tatay na is hindi siya amuto kagulpi, may like sa mga pelikula, may bedridden pang scene. So, anong gusto mo ang balon kay tatay? Tani mabuhi pa siya nga pag-sacrifice siya, tagaan ko ng sakripisyo sa iyo. Nabalik mo ang tinatay. Ano na lang ang pinakadako mo nga handom para sa amon ng inyong mga kabataan? Ang handom ko mag-success ka mo. Ara, dahil ka mo tanan sa Ginoo nga mag-ayo-hay ka mo tanan. Okay, we'll do our best. Last question na ni Nay. Ano ang imo mensahe sa mga Iloy, of course, nga naagyan man ang pangabudlay nga naagyan mo ng mga damong man kabataan and bata pa sila, nagka-family na sila. So, anong message mo sa mga Iloy na rest man sa inyo? Dapat sa Iloy, no? Magpanunod sa mga bata. Sacrifice. Isa na nung matabo, may Ginoo. Mag-success lang na sila. Mag-success. Bawat tinig, kwento'y bumubukas. Katotohanan damdaming ibinabahagi. Dito sa Tapat Talks, mula puso sa puso. Tunay na usapan, simula ng bawat kwento. Tapat Talks, Tapat Talks.